araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At lalo na po sa ating mga kababayan na nakatutok dito sa gitnang Luzon. Kami po ang inyong pulis ng Pro3, partner ng pamayanan. Ako po si Police Corporal Maria Elena S. de los Santos. Samahan niyo po akong muli sa panibagong episode ng ating Region 3, Balitang Express. Sa ngalan po ng ating kapulisan ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., muli po, magandang araw po sa ating lahat. Dumako na tayo sa ating mga nakalap na balita mula sa iba't ibang provincial offices ng Police Regional Office 3 ngayong linggo. Alinsunod sa 5 focus agenda ng ating ama ng pambansang pulisya, Police General Benjamin C. Acorda Jr. ay patuloy ang pagsisikap ng Police Regional Office 3 sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa kanilang nasasakupan. Kabilang dito ang pinagtutuunan ng pansin ang mga kapulisan ng Gitnang Luzon ang pagsugpo ng ilegal na droga, kung saan higit 800,000 halaga ng shabu ang nakumpiska ng Pampanga PNP sa Magalang, Pampanga. Nakibalita rito si Patrolman Janice Bulahaw. Mahigit 800,000 halaga ng shabu ang nasabat at arestado ang pasaway na suspect matapos ang bypass operation ng Magalang PNP sa Magalang, Pampanga. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Fred, residente ng Barangay Lapas, Magalang, Pampanga. Matagumpay ang naturang operasyon sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Romeo P. Castro, Acting Chief of Police ng Magalang Municipal Police Station ng Pampanga Police Provincial Office, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Pampanga PPO. Ayon sa report ng Magalang PNP, umabot sa bigat na 122 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 829,600 pesos, isang kalibre 38 na baril, isang improvised handgun, at 2 live ammunition ang kanilang nakumpiska sa ikinasang operasyon. Nahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Kaugnay dito, lagi tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan na huwag gumamit ng ilegal na droga upang ang inyong buhay ay hindi masira. Kaugnay dito, panoorin po natin ito. Ilang buhay pa ba ng kabataan ang masisira? Ilang kinabukasan pa ba ang masasayang sa ilegal na droga? Sa pamumuno ni Police General Benjamin C. Acorda Jr. ay patuloy ang inisyatibo at pagsisikap ng pambansang pulisya sa pagsugpo sa ilegal na droga. Higit 5,000 operasyon, 8,398 drug personalities ang naaresto at umabot sa 160,539,513.25 pesos na shabu at 7,711,053.72 pesos na marijuana ang nakumpiska ng Police Regional Office 3 nitong nakarang taon sa pangunguna ni Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., Regional Director. Isa rin ako sa mga dating addict o biktima ng pinagbabawal na gamot. Pero nung napasok ako sa bahay pagbabago, sila ang tumulong sa akin kung paano talaga harapin ang tunay na buhay. Napakalaki po ng pagbabago mula nung nakapag-take ako ng ipinagbabawal po na gamot na to. Napakahirap po ng sitwasyon namin, halos wala nang nagtitiwala sa amin. Hanggang sa dumating po yung panahon na binigyan kami ng
pagkakataon na magbago ng Diyos. Sa maigting na isinusulong ng ating pamahalaan, katuwang ang kapulisan at iba pang ahensya, ang masugpo ang insurhensya at mapagbuklod ang mga mamamayan tungo sa ikakaunlad ng bansa. Kabilang dito ang programang ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, kung saan binibigyang pagkakataon ang mga nabulag sa maling ideolohiya ng CPP, NPA, NDF na magbalik loob sa pamahalaan. Kasama sa magandang resulta sa maigting ng kampanya ng pulisya ang pagbabalik loob ng dating rebelde at pagsuko ng armas sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Tarlac Police Provincial Office. Ang balitang yan ay mula kay Patrolwoman Maria Ella Garcia. Dating rebelde, voluntaryong sumuko at isinuko ang armas sa 2nd Provincial Mobile Force Company, Tarlac PNP, sa Barangay Malakampa, Kamiling, Tarlac. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ford B. Sudaypan, Force Commander, ang nagbalik loob ay 66 anyos at dating miyembro ng Underground Mass Organization. Kasabay ng kanyang pagbabalik loob ay kanyang isinuko ang isang 40mm high explosive sa mga kapulisan ng Tarlac. Ang naturang rebelde at isinukong armas ay kasalukuyang nasa kustodiyan ng 2nd PMFC Tarlac PPO para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Tarlac Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nito karaang araw ng mga puso, February 14, ay nakiisa sa pagdiriwang ang ating mga kapulisan ng Gitnang Luzon. Nagkaroon sila ng iba't ibang pakulo sa pamimigay ng saya sa ating mga mamamayan. Isa rin sa pumukaw sa atensyon at reaksyon ng ating mga netizen ang isa nating pulis na napasaya dahil lamang sa kape. Umani ito ng iba't ibang reaksyon at mga komento sa social media mula sa ating mga netizen. Para naman sa mga aktibidad at natatanging gawa ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. sa linggong ito. Ating panoorin sa RD's Week in a Wrap. Wala ka nang dapat pang ipangamba. Pulis ay partner ng mamamayan, di ka nag-iisa. Police Regional Office 3, laging maaasahan. Isang tawag nyo lang, agad naming tutugunan. Pulis at mamamayan, magtutulungan para sa bayan. Police partner ng pamayanan. Police partner ng pamayanan. Ano man ang sumbong ay wag mag-aalaman. Police partner ng pamayanan. Police partner ng pamayanan. Police Regional Office 3, laging maaasahan.
Kasama rin sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP Police General Benjamin C. Acorda Jr. ang community engagement kung saan tuloy-tuloy ang pulisya sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan upang masugpo ang kriminalidad at mapanatili ang kayusan sa pamayanan. Isa lamang sa halimbawa ang pagtutulungan ng pulisya at iba pang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang community outreach program sa Barangay Bulihan, City of Malolos, Bulacan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Matagumpay na isinagawa ang community outreach program ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, katuwang ang Malolos City Police Station dito sa Barangay Bulihan, City of Malolos, Bulacan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Honorable Daniel R. Fernando, Governor ng Province of Bulacan, katuwang si Police Lieutenant Colonel Andre Anthony S. Manglo, Chief of Police ng Malolos City Police Station, kasama sina Honorable Alexis C. Castro, Vice Governor, Province of Bulacan, at Honorable Danilo A. Domingo, Congressman ng 1st District ng Bulacan. Nakiisa din sa nasabing aktibidad si Honorable Christian D. Natividad, Mayor ng City of Malolos, Bulacan, Miss Ateny Ramirez Bautista, Chairman ng Damayang Filipino Program, BJMP, Force Multipliers at iba pang opisyales ng barangay. Nagkaroon ng libreng gupit, laboratory test, medical, dental at optical check-up para sa mga residente, kapulisan at iba pang manggagawa ng Barangay Bulihan. Isinama rin sa nasabing programa ang mga detainee ng Malolos City Police Station kung saan sila ay nabigyan ng karampatang medikasyon. Nagbigay rin ang nasabing mga grupo ng libreng mga gamot, vitamins at food packs na siyang naghatid ng labis na tuwa at galak sa mga benepisyaryo. Actually, nagpapasalamat po ako sa aming Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Andre Anthony Manglo at ang ating Provincial Governor na si Honorable Governor Daniel Fernando. Ngayon po, lahat po ng mga benepisyong ito ay sa tulong ng Panginoon at sa mga sumusuporta sa PNP Malolos. Dahil sa aktibidad na ito, mas umigting ang pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa tungo sa pag-unlad ng bayan ng Bulacan. Ang layunin po ng outreach program na ito ay makapagbigay ng medical at dental na serbisyo dito sa ating mga kapulisan, kamag-anak ng kapulisan, yung ating mga force multiplier, pati yung mga kamag-anak na rin nila. Tapos ang ilang piling mga inmates natin. Sponsor po tayo ng Damayang Pilipino na siya pong pumunta na rito para magbigay ng medical at dental vision. Maraming salamat, sir. Yes, ma'am. Mula dito sa Malolos City Police Station, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin lamang ang aming mga Facebook pages. Nandito ang Police Regional Office 3, PKG Central Luzon at Arcad Pro 3. Para sa atiyan ang ating mga nakalap na balita mula sa ating mga kapulisan ng Gitnang Luzon. Muli, kami po ay laging nagpapaalala na lagi po tayong mag-iingat at maging alerto upang maiwasang maging biktima ng anumang krimen. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode para sa mga napapanahong impormasyon mula sa ating mga kapulisan ng Region 3. Dito lamang sa Region 3, Balitang Express. Ako po ang iyong tagapag-ugnay, Police Corporal Maria Elena S. de los Santos. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., kami po ang inyong Police ng Pro 3, partner ng pamayanan.